Hindi ito paninira. Ito ang sistema. Kapag ang gobyerno nag-issue ng utang, tayo na mga ordinaryong tao ang nagpapautang. At kapag may nagtatanong, sino ang magbabayad ng utang ng bansa? Simple lang ang sagot. Ang nag-ipon. Ang ordinaryong Pilipino. Ang mahihirap. Hindi agad sa buwis, kundi unti-unti. Sa pagtaas ng bigas, kuryente, pamasahe, upa, at gamot. At ito ang masakit pero kailangang malaman. Hindi kayang bayaran ng gobyerno ang utang sa tradisyonal na paraan. Kung tataasan ang buwis ng husto, babagsak ang ekonomiya. Kung babawasan ang gastos, magagalit ang taong bayan. Kaya madalas, iisa lang ang ginagawa. Mag-print ng pera. Ay devalue ang pera. Bayaran ang lumang utang gamit ang mas murang pera. Hindi ito lihim. Hindi ito bago. Policy ito. At dito mo makikita kung bakit. Habang tumataas ang presyo ng lupa, bahay, negosyo at stocks, mas yumayaman ang may assets. Pero kung ang hawak mo lang ay cash, maliit na ipon, fixed income, ikaw ang tahimik na nagbabayad ng utang ng bansa. Kaya matagal ko nang sinasabi. Hindi bilang pananakot, kundi bilang paalala na may malasakit. Ang savers ay talo kung pera lang ang iniipon. Hindi masama ang mag-ipon. Masama ang hindi umintindi sa sistema. Mga igsoon, mga kaibigan. Hindi utang ang problema ng mundo. Hindi rin utang lang ang problema ng Pilipinas. Pera ang problema. At kakulangan ng kaalaman. Kaya ngayong Pasko, ito ang regalo ko sa inyo. Huwag lang maging tagapag-ipon. Maging tagapag-unawa. Huwag lang maging creditors ng sistema. Maging asset owners kahit maliit lang. Maliit na lupa. Maliit na negosyo. Maliit na kaalaman. Maliit na simula. Dahil sa huli, mababayaran ang utang ng mundo. Mababayaran ang utang ng Pilipinas. Pero sana, mga igsoon, hindi na tayo ang laging nagbabayad. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Padayon ta. May pag-asa pa ang ordinaryong tao. Your brother Cap Darius Calatrava, Merry Christmas!